guys! Welcome back to our vlog, and right now we are here in the Danang station, and we're going to Hue. So ito na yung train natin. We leave at 7:45 a.m. So meron pa akong mga around 8 minutes before maiwan ako ng train. So from our hotel, we just took a grab coming here. So mga 75,000 lang yung grab namin. It took us around 20 minutes from our hotel to Danang station. So this train cost about around nasa 300 pesos. Nalagay ko na lang dito yung exact price niya. I bought it online sa booking platform ng Vietnam Railway Station. So meron din sa Klook, but I opted to buy doon sa mismong official website ng Vietnam Railway. So yan, mga 300 lang yata siya. So mga 4 hours ata yung biyahe, 3 to 4 hours yung biyahe ng Danang to Hue. And mga 11 kami darating doon. So sana pa-check-in tayo ng maaga. And I'm excited for this trip kasi dadaanan natin yung the famous Hai Van Pass. So one of the best scenes yon, train ride scene in the world. So sakay na tayo, baka maiwan pa tayo. So ito na yung train natin. Papakita ko lang uli yung ticket para papasukin tayo. Baka mamaya hindi tayo papasukin bigla ni Kuya. So dito tumatawid-tawid lang sa Riles. Sakay na tayo. Thank you. So parang paano kami, nasa huling-huli kami. So ito yung ibang couch. Mamimitahan natin. Then meron silang toilet. Ay, hindi pala toilet, parang lavatory lang. So ayan. Ay, hindi lang social, di ba? So puna tayo. New again? Puna tayo dito. Nasa Hue na tayo, guys, and right now we're here in Eden Hue Hotel, and we're waiting for the check-in time. Dumating kami ng mga 11:30 sa Hue, and nag-lunch muna kami, and nag-grab na kami papunta dito. Right now it's around 1 p.m. Hindi pa daw ready yung room namin, kaya nasa lobby lang kami ng hotel. So papakita ko muna sa inyo yung hotel bago kayo i-room tour. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Oh, this is so sweet. Didn't expect this. Thank you. Yes, sir. And in your room, please. Alright, so this is our room now. So maliit lang yung room namin. Sobrang mabilis na room tour lang to. So this is our room, and this is our bed. Tara! It's our 5th year anniversary, wedding anniversary, and yung hotel ay merong gift sa amin na ganyan, na may paganyan sila, pabate. So thank you Eden Hue Hotel. Maraming salamat sa regalo. So this is our room, so this is our bed, and then over here is the they have a TV. And they also have a parang smart TV na, kasi tingnan nyo, smart TV na siya.
And they have a complimentary water, tea, and they also have a complimentary fruit. Ayan, may guava sila. And then everything in the fridge, may bayad na. Ayan, buti na may dala kaming mga Huda, yan yung nila, sikat nilang beer dito sa Hue. So meron ditong mga storage or lalagyan ng mga gamit. Buti nga dami nilang hanger. Yan ang maganda sa Vietnam, yung mga dito, mga hotel, maraming hanger na provide. And then we have an AC here. And then sa gilid merong side mirror. And then yung toilet, dito yung toilet natin. Maliit lang din. Pero malinis. Ayan, ito yung toilet. And then ito yung bath area. Ayan. Tapos meron ditong mga towel. Ayan, may mga towel dyan. Tapos ito na yung lavatory. Tapos may blower din sila. So that's it for the room tour. So mamaya lalabas tayo. Tingnan natin kung anong magagawa natin. Pero magkapahinga muna tayo ngayon. At mag-work muna siguro ako. Ito yung view namin pala, oh. That's the Perfume River. Sorry, ito yung Perfume River. Yan. Kasi ito parang artillery na lang yan, oh. Pero maganda dyan, naglakad-lakad ako dyan kanina. Parang parang merong coffee shop na maganda. So, ito yung aming Hue room. So, we'll be staying here for 2 nights. Hanggang Sabado tayo dito. And then after that, we'll go back to Manila. So, okay guys, okay. Kita-kita tayo mamaya pag lumabas tayo. See ya in a bit. Hello guys. So, we are here in our first attraction in Hue. After 2 hours of working and sleeping and resting, we are here in Tien Mu Pagoda. So this is the most iconic landmark in Hue, the Tien Mu Pagoda. So Tien Mu Pagoda was built in 1601 and ito daw yung the oldest pagoda in Hue, and it's also the symbol of the city of Hue. So the most recognizable feature of this area is the Phuoc Duyen Tower. Ito yung 7-story tower that is facing the Perfume River. So, siya yung unang-una nyo makita when you come here sa Tien Mu Pagoda. So, this temple is vast, and this is not just a stunning architecture, it also carries a deep history. So, inside the complex, you'll find the Austin car that the Monk Tien Quang Duc used before his self-immolation in Saigon, a turning point in Vietnamese history. So if you've been to Saigon in Ho Chi Minh, you'll know that history that a monk burned himself as a sign of protest. Itong lugar na to is vast and very peaceful, kaya perfect yung punta namin ng around 4 p.m. to 4:30 to 5 kasi wala na masyadong tao and hindi na mainit. And ang lamig ng hangin dahil nga nasa malapit siya sa river. So a visit to Hue is not complete without visiting Tien Mu Pagoda. So this is just 20 minutes grab away from our hotel, and it costs us 80,000 na dong. And then around while coming here, you'll see beautiful places, old structure, historical structure, and also the river. You'll see it pag pumunta kayo dito sa Tien Mu Pagoda. So kanina kumain din kami nung parang parang dessert nila na made of buko of coconut, of parang sugar candy na merong rice flour, something like that. So it's a dessert, ang sarap niya. So ikot-ikot lang tayo sa Tien Mu Pagoda, and let's just appreciate the history and this religious site. Okay, so let's go. Okay, so since the locals are sitting here in front of the Perfume River and buying this, ito banlo, sabi niya, banlo. And then ito, taho lang yan, tofu with sugar daw, sabi ni ate. And you'll put the ice. So most of the locals are eating that here sa tapat ng Perfume River. So syempre bilang mga mga Ingitero tayo, tatry natin siya. So we will try eating this here. So itong parang taho nila, 10,000 dong lang yan. So sa atin mga 20 pesos lang yan. Ito namang parang dumpling to, yo. Parang dumpling na merong cilantro, na merong fried na onion na nilagyan ng patis. Yan ay 20,000 dong.
So nasa 40 pesos yan sa atin. Napakamura talaga dito sa Vietnam. At parang so far nagugustuhan ko tong uwe. So lalagay mo yung ice dyan sa ibabaw. Yan. Lagay mo yan dyan. Di ba sa atin yung taho mainit na iniinom? Dito malamig, nilalagyan ng ice. So tikman muna natin yung... Naku, ba siya tumatakbo? Yung taho muna, tikman natin. Hindi ko lang ba tinigyan ng ice eh. Siyempre para malamig, pero let's taste it. Taho na taho. Siyempre, tofu siya. Hindi, taho. Di ba iba ka tofu naman? May arnibal, wala masyadong arnibal. Tofu lang talaga siya. Mas parang may tapioca na ano na. Parang may sago siya na malalaki. Actually, full meal na to pag dinain mo. Tikman natin itong isa. Sige, kuha ka na. Mainit ba? Nope, it's not. Ito na yung kinain namin din sa sa Hoi An. Ito siya, oh. Tikman natin. Ito na yun, no? Oo. Ang sarap, ah. Sarap. Savory, no? Savory yun. Tapos, medyo matamis. Perfect. Perfect with this view. Yan, perfect with that view. So, ganyan, enjoy our snacks. And then, mamaya punta tayo dun sa may city center. Sau 90 mét, đi bên phải tại ngã ba. Okay, hello! Nandito tayo sa Golden Bridge here in the heart of Hue. So, kita nyo ba yung may flag na malaki yan? Yan yung Citadel. Pupuntahan natin yan bukas. Right now, we are here in the wooden, hindi siya bridge eh, parang boardwalk, something like that. And then, became a park, a jogging area. And ang gorgeous niya kasi tinan nyo, nagpapalit-palit ang kulay. And perfect yung punta na naman namin dahil pa-sunset na actually. And malamig na yung simoy ng hangin and umiilaw na yung mga yung paligid. So maglakarin natin to hanggang sa dulo. Hindi ko kalong gaano kahaba to, pero mukhang masaya na maglakad dito, no? Ang ganda dito sa Hue, guys. If Hoi An is charming, I think Hue is gorgeous. Ang ganda ng city na to. Ang daming park. Parang yung buong Hue nga park eh, sa totoo lang. Hindi ko lang na-videohan kanina habang nasa Grab kami. Tapos ang active ng lifestyle ng mga tao, lahat may nag-i-sports, lahat nag-jogging, nagbabike. May biking nga rin, sana may time pa kami bukas mag-bike kasi ang time lang namin sa Hue is today, this afternoon, and then full day tomorrow. We're gonna do a city tour, and then Saturday ng 1:30 uwi na kami, going back to Da Nang. So pakita ko sa inyo yung boardwalk or bridge na nagkapalit-palit ng ilaw. Ito, ano kulay ito? Red. Nag-red na siya ngayon. Siguro ang ganda sa gabi nito, no? Lalo pag nandiyan ka sa bridge, ay sa bridge, sama bridge yan. Yan, yellow. Ang ganda. Ang ganda dito sa Hue pala. Buti na lang sinama ko sa itinerary. Red, ayan, ang dami mga nagpa-picture, no? Mga local lang ata ito, no? Para mga local lang, eh. Mga local. Pupuntahan natin yung bridge na yun, yung sa kabila, kung nakikita nyo. So, sabi ni Claire, marami raw kainan dyan, sa ilalim yan. Kasi nagpunta sila dito bago kami nagkita sa Hoi An. So, may inside scoop na kami na kahit pa paano. Grabe guys, itong Hue, underrated siya. Ang sarap maglakad-lakad dito paghapon. Kasi ang daming makikita. Tapos walang nakakaalam kung saan to. Walang masyadong Pilipino. Siguro isa pa lang nakita namin kanina. Kung ano nga o sa train walang Pinoy. Kung magtatago ako sa Pilipinas, sa mga utang, dito ako magtatago sa Hue. Wala naman akong utang. Pero dito ako magtatago.
Kasi ang ganda, tingnan niyo yung paligid oh. Walkable siya, tapos I feel so safe. Malinis. Malinis. Ang ganda, ang mura ng pagkain. Ano pang hahanapin mo, di ba? Wala ba Accenture dito? Oo nga eh, saan may Accenture dito sa Uwe para dito na ako magtatrabaho. Tatawid tayo dito sa ilalim ng tulay. Kaya natin anong meron. Ayan yung tulay. Parang end na to. Sige. Picture natin itong bridge na to. Parang medyo matagal na itong bridge na to. Steel bridge pa siya. Parang ano pa to. 1800s. Yung bridge na yan. Oh. Ang ganda. Look at that. Oh. Oh, ito yung kanina nilakaran namin. Oh. Hello! So after natin maglakad-lakad sa river banks ng Uwe, may nakita kaming parang ano tawag dito? Sightseeing bus. So dahil mura lang siya, 130,000 per pax lang siya. And it will last for around 1 hour. Ginrab na namin kasi maaga pa naman. 7:10 yung alis niya. Tapos paikot-ikot siya. Akala namin kami lang. Nung pala may isang tourist bus na dumating. Ayan, may kasama na kami. Yan, sa harap pa sila upo. So, aalis to ng 7:10. Meron pang 6 minutes para natitira. So, pakita namin sa inyo yung Uwe ng gabi. Mas mapapakita natin yung mga historical sites dito and some attractions. I'm excited! Start na ng tour natin. So, tahimik lang ako dahil may mga kasama tayo. Pero konti lang kami. Hindi naman puno yung bus. And I guess lahat dito nakaupo sa taas. So, ayan. 大家好，我是邱志平，这里有一台车车带我们。 Guys, so very turista. Very tourist. Yan. Naka sightseeing bus. So, ito na yung Perfume River. Ngayon nilakaran namin kanina. So, yun yung Lotus na na restaurant. So, dyan tayo naglakad kanina. Yan yung bridge. Ito guys, mura ng coffee dito. Dyan Yan parang yung coffee nila, parang kapresyo din ng mga nasa kalye. 30,000 dong, 20,000 dong. Ayan yung coffee shop na yan. So ito, madadaanan natin yung Hotel Saigon. Okay, ito ang Hotel Saigon, Maureen. Ang ganda ng building niya guys. So parang medyo American style na yung building. So ito guys, kaya na pinasok nating library yan. So libre dyan pumasok. Pwede rin kayo mag-toilet ng free. Ito yung kanina yung may bazaar. Parang bazaar bazaar market. Kasi ito yung parang museum nila dito sa Hue. Parang souvenir shop lang, hindi pala museum. Pero dito sa lugar na to, maraming mga heritage building. Art Foundation. Yan. Ito guys, ito nilakaran natin kanina, yung Bolin, yung parang Lin Bridge, ayan Ang ganda niya paggabi, makulay siya. Ayan. Nice. Tapos yun yung bridge kanina. And we're going to the Dongba Market. So doon tayo pupunta man sa may Dongba. Guys, so tingnan nyo, ang ganda doon Parang may mga picnic May open space doon sa area yun. Ang ganda. Ang ganda talaga sa Uwe. Very livable city. Yun pala yung term dito. Livable city. Ay, ganda nito guys. Para may sa loob. Anong tawag dyan? Parang pagoda. Pagoda. Ayan. Hindi pagoda tawag dyan. Hindi. I forgot. So, papunta pala tayo guys sa Dongba Market. Hindi shrine. Sa Dongba Market tayo pupunta. Guys, habang tinitingnan nyo, kunwari tinitingnan nyo, pero yung kasama kasi namin, may tour guide sila. Tapos sumisigaw-sigaw lang. Kala mo sila lang yung dito, tao. Parang nakapagsalita siya ng language ng mga turista na tong kasama namin. Ayun lang po, Sakpuong. Yan yung pinuntahan natin, bookstore. Ito guys, interesting Book Cafe. Ayan. Malapit na po sa may Dongba Market. Other side ng bridge. Yan ang ganda Interesting shop yan. Saan mapuntahan natin yan?
Ito na pala guys, ang Dongba Market. Ayan, ang Dongba Market. Pupunta tayo dyan sa Sabado. Medyo expensive daw dyan, pero may kainan dyan. Ay, ito mo, pwede kumain labo. Daming kainan, eh. Ito, daming kainan, oh. Pero sa Sabado tayo pupunta dyan, sa Sabado. Yun lang, yun na yun. Okay, ito na yung Hue Imperial Palace. So, pupuntahan din natin yan bukas na mga sunset pala. Hapon daw maganda pupunta dyan para wala na masyadong araw. Tapos meron din tayong pupuntahang coffee shop sa likod niyan kung saan daw nagmula ang Salt Coffee. So, so pupunta tayo sa may entrance. So, ito ang entrance ng Imperial Palace Hue. Kita nyo ba? Hindi pala kita. Pinatakam ko pa kayo. Bukas nyo na lang tignan yan kasi pupunta naman tayo dyan. Papasok tayo dyan.